Alam mo ba sa Singapore, pag nahuli kang dumudura in public, magmumulta ka ng 40,000 pesos. Bawal din ang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang multa mo doon, 12,000 pesos. Kaya naman sa Singapore, kahit maghanap ka ng basura sa kalsada, mahihirapan ka. Parang magic, walang kalat, walang mabahong tamba. Pero hindi lang dahil sa multa yan ha, kundi dahil sa kanilang world-class solid waste management na ginawa ng gobyerno nila. Araw-araw, mahigit na 2,400 na trucks ang kumokolekta ng basura sa buong Singapore. Marami na yan kasi halos kasing laki lang ng Singapore ang Metro Manila. Pagkatapos kolektahin ito ng mga trucks, hindi katulad sa atin na itinatapon na lang sa payatas o sa mga dump sites. Sila, iba. Dinadala nila ang basura nila sa high-tech incineration plants o mga higanting pugon kung saan sinusunog ang basura at ginagawa nila itong kuryente. Oo, yesterday's trash becomes today's electricity para sa mga bahay nila at mga gusali. Heto pa, yung usok, huwag kang mag-alala dahil may advanced filtration system sila kaya sobrang linis ng lumalabas na hangin, pasado sa mahigit na environmental standards. How about yung mga natitirang abo pagkatapos sunugin? Hindi nila tinatapon yon. Ginagawa nilang bricks o hollow block para gamitin for construction purposes. Ang lupit no? Sa madaling salita, walang sayang. Lahat may silbi. Pero hindi lahat ng basura pwedeng sunugin. Kaya naman yung iba, dinadala nila sa Simacao landfill. Pero wait, hindi ito parang payata si Smoky Mountain ha? Isa itong isla o offshore island na ginawa nila para lang sa basura. Pero eco-friendly ang isla na ito. May bond o pader na nakapalibot para hindi lumabas ang dumi sa dagat. May special lining at treatment system para hindi mag-leak yung mga toxic materials. At guess what? Sa paligid ng isla, may mga nakatanim na mangroves at corals. And surprisingly, may mga isda pa rin. In short, yung landfill nila naging nature reserve pa. Ito pa ang pinaka-cool. Hindi lang gobyerno nila ang may ganap sa basura, kundi pati na rin ang mga startup company sa Singapore ginagawang road materials ang recycled plastic. So imaginein mo, yung bote ng soft drinks na tinapon mo, pwede palang maging parte ng kalsadang dinadaanan mo. Sa kabila ng malupit nilang sistema, alam din nilang mapupuno rin ang Simacao landfill by 2035. Kaya ngayon pa lang, may integrated waste management facility na silang pinaplano. Isang mega plant na kasing laki ng isang syudad na sabay na magre-recycle, magsusunog at gagawa ng kuryente. Kaya naman sa Singapore, kapag sinabi mong food waste, ginagawa nilang biogas yun. Plastic baka mo, ginagawa nilang bagong materialis yun. Grabe no, nakakainggit. Dito kayo sa Pilipinas, kamusta naman tayo dito? Naalala ko tuloy yung sinabi ni former Senator Cynthia Villar. Kami wala kaming problema sa baha. If ever merong nag-overflow lang, nagma-malfunction yung mga kanilang mga drainage system. Kasalanan ng mga tao yun kasi nilalagyan nila ng